Alam niyo ba mga sangkay na itong mga mayayaman ngayon, ito po ay tumutukoy sa mga billionaire, no? Sa buong mundo, like Elon Musk. Gumagawa po sila ngayon ng bahay or tinatawag po ito na bunker, no? Ito po ay isang taguan mga sangkay na kung saan kumpleto na doon lahat ng kagamitan at may supply na po ng pagkain. Kung tawagin po ay bunker. Ano ba ito mga sangkay? Tingnan po natin. Bakit nga ba nila ginagawa ito? Sila ba ay may alam na may paparating na hindi maganda sa ating mundo mga sangkay, kagaya na lamang po ng doomsday or tinatawag na apocalypse or tinatawag mga sangkay na zombie pandemic? Kasi ngayon mga sangkay, mayroon pong nagbalita international about dyan. At ito po yung aalamin natin ngayon. So, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At syempre, shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na narito. Okay, maganda po itong ating pag-uusapan ngayon dahil may matututunan po tayo ngayon. Patungkol po dito sa mga mayayaman, mga multi-billionaire na kung saan nagpapagawa di umano ng mga bunkers. Ito po ay mga lugar or isang safe place. Ano pa? Yan po yung, kumbaga, kung pwede natin ma-describe siya na safety place na pwede nilang pagtaguan just in case may mangyaring sobrang gulo sa ating bansa, sa ating mundo. Halimbawa na lang mga sangkay, magkaroon po ng pagkalat nitong tinatawag na zombie, kung magkakatotoo naman yan. Diba? At kung magkakaroon po ng digmaan, pandaigdigan. Well, alamin po natin yan, but before we start, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, okay? Yung mga nanonood po dito sa YouTube, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan nasa ibaba mga sangkay. Tapos may makikita rin po kayong bell. Pindutin nyo yon at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, wag nyo rin po syempre kakalimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito may papagawa po ko sa inyo. Sa mga nanonood po sa Facebook, gawin nyo lamang po ito, sundan nyo. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, may makikita po kayong 3 tuldok bandang itaas. Okay? Wait, balik natin. 3 tuldok bandang itaas. Ayan po, nakikita nyo yung 3 tuldok. Pindutin nyo po yan ng actual. Okay? Sa mismong video na pinapanood nyo ngayon. Tapos may lalabas na show more. Pindutin nyo po yung show more or yung plus. Okay? I hope na nasundan po ng lahat at nagawa po ngayon sa Facebook. So ito na nga mga sangkay. Ito po kasi ang balita. Ayan. Ang mga billionaire umano ay nagpapatayo. At marami sa kanila nakapagpatayo na talaga. Nakapagpagawa na ng mga bunkers. So, ang tanong po dito, mayroon ba silang nalalaman na hindi po natin nalalaman? Mayroon ba silang alam na hindi natin alam? Bakit ginagawa nila ito mga sangkay? Nakapagtataka lang. Now, billionaires have many obsessions. Supercars, ice baths, exotic animals, you name it, and billionaires usually have it. But of late, they seem to have a new obsession. Bunkers. The top 1% are building bunkers. Ayan, mga sangkay, tingnan nyo to Ito po yung tinatawag na bunkers. Yung mga safety na lugar na nasa ilalim ng lupa. Karamihan po nasa ilalim po talaga ng lupa. Tinatawag na bunkers. Mark Zuckerberg is constructing one in Hawaii. And it's worth $270 million. $270 million. It's almost like a status symbol now. But why do the super rich need bunkers? Yan ang tanong. Bakit itong mga super rich, kinakailangan po nila ng bunkers? Parang nakapagtataka no? Are they trying to survive a war? Maybe another pandemic? Or an apocalypse? Marahil ba, mga sangkay daw, gusto nilang makasurvive sa digmaan? Or another pandemic na malala? Or ano ba? Apocalypse ang tawagin. Do they know something that we do not? Ganda ng tanong. May alam ba itong mga mayayaman na hindi po natin alam? Kasi itong mga mayayaman mga sangkay, sila po yung may connection sa mga scientists, sa mga big names, sa politics, sa international. Our next report tells you. Blast-resistant doors, equipped with its own food and energy supplies. Grabe, tingnan nyo naman. This is a 5,000 square foot shelter located underground in Hawaii. Grabe.
The price tag of the project is $270 million. Kanino kaya to? If you want to survive an apocalypse, this is the place to be. Who does this belong to? Oh. Meta CEO Mark Zuckerberg. Okay, so yung Meta, yung may-ari ng Meta, si Mark, nagpapatayo ng bunker, underground bunker sa Hawaii. Hambira. Ano kaya mayroon, no? Parang may alam sila na hindi po natin nalalaman eh. The billionaire is building a bunker, and he isn't the only one. Hindi lang daw siya. Former PayPal CEO Peter Thiel tried to build one in New Zealand. Bill Gates has plenty of underground security areas. Ayan, si Bill Gates Apparently, naman. one under each of his homes. Of course, these are the higher end ones, but you could get yourself a basic one for $500,000. Grabe, tignan niyo mga sangkay, oh. It's almost like buying an expensive car. And for billionaires, it's a good way to use some loose change. But where are they building them? Yan, oh. Kakaiba mga bahay yan, mga sangkay. Mayroong mga lagusan sa ilalim po ng lupa. Alam mo mga sangkay, mayroon po mga ano niyan, mga games, 'di ba, sa internet na nakikita po tayo. Yung may mga zombie sa ibabaw. Tapos ang ginagawa nila, naghuhukay sila papunta sa ilalim ng lupa. Yung mga ganong klaseng laro. Pero sila, in reality, ginagawa po nila, tulad nito mga sangkay, sila Mark Zuckerberg, sila Elon Musk, itong si Bill Gates. Apparently all over the world. But a popular choice seems to be New Zealand. Ito, New Zealand. It's attributed to its secluded location, which brings us to the boom in the companies building these survival shelters. Grabe, tingnan nyo naman yung tsura. Some of them are just basic shelters. They are underground, they have all the essentials, you can survive there for a few weeks. But a handful of them go a step further, like this one project that includes an island fortress. Grabe. This is not just a bunker. The entire island is like a fort, with an inflammable moat. Basically, if you try to step foot on the island, it will burn down. But you will be perfectly safe inside the underground bunker. Sounds perfect for a Yan, no? Sa ilalim po ng lupa, mga sangkay. Karamihan po nasa isla nila pinagawa. zombie apocalypse. But why are the super rich building bunkers? What are they so scared of? In the last 5 years, the world has survived a lot. A global pandemic, 2 wars, climate change. Some of these bunkers have registered nurses, a collection of drugs, decontamination booths, medical supplies. Kompleto, no? Kompleto po ng supply. One even has a full-fledged operating table. Basically, Grabe. Imagine niyo, yung mga bunkers din, mayroon pong operating table. Ayan, no? Ano mayroon? Bakit parang may alam yung mga mayayaman, mga sangkay? Yung mga super rich na hindi po natin nalalaman. you can survive anything in there. It's almost like modern-day Noah's Ark. If you are in the bunker, you are likely to survive almost all catastrophes. Grabe. Lahat daw po ng matinding gulo na mangyayari sa mundo, makakasurvive ka. But it's not for everyone. It's only for the chosen few. And here, Noah is not making the choice. The world's super rich are making it for themselves. But beneath all these underground bunkers lies a dark truth. It's that death is truly the great equalizer. And the super rich, just like us, fear it too. They cannot buy their way out of it, even with these underground bunkers and fortresses. But that hasn't stopped them from trying. So, ang tanong kasi dito, ano mayroon, no? Nakakagulat lang, o parang nakakapagtaka itong ginagawa nila ngayon, mga sangkay. Ano ba ang mayroon? Bakit kinakailangan po nila magpagawa ng mga ganitong klaseng taguan? Mayroon bang alam sila na paparating in the future? Ang medyo may alam lamang po, mga sangkay. Halimbawa na lang yung sinasabing disease X. 'Di ba? Sabi po ng Global Health Organization na may paparating pong mas malala 20 times sa nakaraang pandemic. And what is that? Yan ba yung zombie apocalypse?
Pero alam nyo mga sangkay, sabihin naman po natin na may mga taguan po sila. No? Sa paparating na panahon. Yes, of course, may pera sila. Pero isa pa rin po sa pinaka-safe na place natin ay yung naroon ka kay Lord. Yung mayroon kang relationship ka kay Lord. Kasi kahit na anong mangyari sa buhay mo, dumating man yung sabihin po natin, apocalypse, yung kaluluwa po natin ay ligtas. Kasi, yes, pansamantala, makakasurvive ka. Pero, pagdating na sa judgment ng ating Panginoon, lalong-lalo na yung tinatawag na Great Tribulation, na paparating na biblically mga sangkay, yan po yung prophetic event na nakasulat sa Bible, kagaya na lamang po na magsisilaglagan yung mga bituin. Paano ka makakasurvive? Ito sabi ng Bible, lilindol ng sobra na titilapon po yung mga bundok sa karagatan. And how will you able to survive sa ganong klaseng sitwasyon? No, much better guys, bagamat hindi naman po tayo kasing yaman nila o di naman tayo mayayaman, build our relationship kay Lord kasi dumating man yung mga ganong klaseng sakuna o anumang problema sa ating mundo, walang ibang pinaka-safe, sabi po ng Psalms 91, kundi kay Lord, yung presensya niya mismo. Okay? So, ano po yung komento mga sangkay? Ano sa tingin nyo? Bakit bakit nagpapatay itong mga billionaires ng mga taguan sa ilalim ng lupa? I-comment nyo so ibabangin yung mga opinion. And now guys, meron mo ako isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Tapos click nyo po yung subscribe, click the bell, and click all. Okay, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.